Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala itong sikuting ng norte na ito dahil sa isang iglap ay matatapos ang kanilang mga kaligayahan. Kasama na ang kanyang mga alipores at ng mga pulpolitiko na ito. Dahil talagang nagsanib pwersa na ang mga mabubuting mga judges at talagang hindi nga raw papakawalan itong sikuting ng norte na ito dahil talagang laganap na ang kanyang ginagawa para sa bansa natin at talagang harap-harapan nga ito na talagang pinapakita ang kanyang pangulimbat ng kaban ng bayan. Ngayon nga ay hindi ito matiis at hindi nga masikmura ng ating mga judges at sa mga nakalap nga nila ng mga pruweba laban sa kanya ay talagang tambak na ito at talagang inamin nila na meron silang kasamahan na tumatanggap di umano ng mga suhol. Ngunit pati nga raw ang mga tumatanggap at binabayaran ni Kuting ng Norte ay pananagutin nila. Tila natuwa ang maraming netizen na magbigay sila ng kanilang mga statement na hindi nila pababayaan ang mga korap na mga opisyalis na mga pulpolitiko na nagkanib sa kapangyarihan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hospital actor, yung author na si Sarah Lee na mga pina-follow ko, talagang totally natupok yung kanilang bahay. Sabi ni Macby, sinasadya. May mga ganong theory. But you know what? Yung nangyayari dito sa sa California ngayon ay mayroong similarity na nangyayari na i-connect natin yung naranasan ng ating mga kababayang nalubog sa baha. 'Di ba? Kung paano inano yung pondo ng city. But anyway, ikukwento ko lang ang buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, only one life to live in this world. You only live once. You know what? Prior to this, mga palangga, prior to this sunog, wildfire, nag-uusap kami ni Palangga at at ang ibang miyembro ng mga Alta di Maharlika dapat ganoon. So kailangan happy pa rin sa kabila ng ganitong nakakakabadal any moment. Pwede talaga ma-journog ang mga alindog namin dito. Pero prior to that day, tinitignan ko kasi naglilinis-linis ako ng bahay, titignan ko yung mga paintings ko, na mga iba doon binigay sa karamihan doon bigay talaga sa akin ng mga yayaman kong kliyente, binili ko sa mga estate sale kasi ang hilig ko sa ganon. So titignan ko yung mga nagligpit nga ako, titignan ko yung mga damit na yung mga binili kong hindi pa nasusuot kasi yung iba small, medium kasi umaasa pa akong papayat ako. May mga ganong moment. Umaasa ako na babalik ako doon sa 100 pounds or 110 pounds. So sabi ko gano'n sa kay Palangga. Sabi ko, you know what? Sabi ko, I hope may time tayo, no, na ma-dispose itong lahat ng itong like yung mga damit, pero mga paintings, siyempre hold ko yan dahil, Pero sabi ko, at the end of the day, sabi ko sa kanya talaga, sabi ko, pumunta naman ako ng Amerika, sarili ko lang yung dala ko eh. Sabi ko, pumunta ako ng Amerika, wala akong dala, kundi sarili ko lang. Sabi ko, anyway, kapag, kung ibenta natin yan o ipamigay or something kung sabi ko that's it. Maybe sabi ko tumira tayo. Even yung mga friends ko nag-uusap kami about yung ganitong usapan. Sabi ko maybe, tumira tayo sa ganitong lugar, sa ganyan, 3 months here, 3 months there, benta na natin lahat yan. Sabi ko pag namatay tayo, wala na yan eh. So yung nangyayari ngayong wildfire dito sa Amerika, sa California, hindi po ako nag-aalala na mawala yung material things sa buhay ko. Sabi ko nga, pumunta ako sa Amerika, damit ko lang ang dala ko. And anyway, kung anong mangyari, then, ganun talaga. Ganun talaga yung delubyo ng buhay. Hindi mo alam whether mabuti kang tao, kinarma ka ba, or talagang ito ay man-made, or may mga theory kasi na lumalabas, which is we don't know yet, na maaring sinadya dahil sa pagpasok ni Donald Trump, ni Lolo Trump, na baka ito ay sabotahe. May mga ganong anggulo. Pero magtataka ka eh. Kasi nag-start sa Palisades. Alam mo yung mga nakikita niyong sunog na yan,
tumatambay ako diyan kasi I love this place. Talagang siyempre alta-altahan, yaman-yamanan, ang gaganda ng mga lugar kasi may mga kliyente ako sa Pacific Palisades, eh, 'di ba? So alta-altahan talaga, bonggang-bongga, so lahat 'yun nawala na, 'di ba? Yung Santa Monica area, may mga ilan-ilan lang dito sa along Sunset, dito sa Sunset area. But anyway, hindi ang plano ko nga sana kanina pupunta kami doon sa kasi malapit lang 'yon. Pero siyempre bawal na. Hindi ka na pwedeng pumunta makiusyoso kasi siyempre nasa state of calamity na kami sa LA. Then also may mga looting na, may mga nagnanakaw. Diyos ko, grabe talaga. Mga palangga, sa gantong gitna ng dilubyo, talagang may mga kawatan pa katulad ni Bangag. So ngayon, kung nakapunta kayo dito sa California, lalo sa Santa Monica, Malibu area, yung apoy papunta sa bundok, dito north side. Okay? Dito sa south, okay, yung sa Freeway 405, papuntang Long Beach area, hindi ako maalam sa direction, pero papuntang south side, hindi yan affected. Yung north, papunta doon, Hollywood Hills, Runyon Canyon, yung mga nakaakyat ako dyan sa Runyon Canyon. Malapit lang naman yan dito. So anyway, ano ba yung lesson sa buhay natin? Of course, nakakalungkot. Imagine mo ang mga bahay dyan, mga palangga. Pag may mga bisita ako, yung mga friend ko na pumupunta dito, tinutour ko sila pag pumupunta sila dito. Like shout out kay Attorney Trixie. 'Di ba? Attorney Trix na naikot-ikot kami, sila Lady Boss, sila Raimi, si Belle, and everything. Iniikot-ikot ko sila, ito bahay ni ganito, ni ganyan, da. But doon sa Pacific Palisades, dito sa Pacific Palisades area, halos lahat what you call it, naabo na 'yon. Pero nakikita mo, 'di ba? Doon mo may mga celebrity kasi na in the past, I just forgot yung name niya. In the past, mga nagko-comment sila between the Israel Gera and the Gaza, di ba? May isang celebrity na nag-post siya in the past na parang gurgurin na lahat yung taga-Gaza. Parang ganon. Gurgur them all. So yun yung hashtag. So ngayon nagkakaroon ng backlash. Binabalikan siya ng mga tao from all over the world na, ayan, dati sinabi mo yan. Ngayon natupok yung bahay mo, nag-iiyak siya and everything. I'm not saying na yung mga taong ito yung mga pangyayari ito ay karma. Dahil I have friends. I've known people na talagang natupok at talagang naapektuhan sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, lagi kong sinasabi, isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito. Gawin mo yung tama at huwag ka mang-apak ng kapwa. Kasi hindi mo alam, yung karma babalik sa'yo. Another example, alam mo yung mga palangga, may client ako, at this time, kliyente ko siya. Okay? Yung nanay niya pala yung client, hindi siya. So, siya yung nagbabayad, syempre. So anyway, nagsama sila ng kanyang jowa for 25 years. Hindi sila kasal. I don't know, for some reason, yung babae, pinoprotektahan din niya yung kanyang property dito sa may Newport Beach kasi I think ang property niya is 5 million. So yung jowa niyang lalaki, may property din pero mas malaki yung property niya. So anyway, last year, namatay si lalaki. Hindi sila kasal. Di ba dapat yung mga, kung ano yung meron yung lalaki dahil namatay na, mapupunta sa kanyang mga kagamitan or kung ano pa man, may kapatid yung lalaki na nakatira sa Pacific Palisades. Alam mo ba, nag-away-away pa sila. Siya chinichika sa akin ng anak ng client ko. Walang nakuha itong si girl, yung anak ng pasyente ko. So anyway, ang sabi ko sa kanya noon, chika-chika kami, you know what, may karma naman ang may karma naman talaga ang mundo. Kapag masama ka, hindi mo kailangan gumanti kasi let the tadhana, do the work. So anyway, sabi ko nga, I'm not saying na kinarma yung mga taong doon, pero kasi may mga matitinong taong nasunugan and everything, like kayo dyan, nabahaan. Alam mo ba, na-meet ko kasi yun, yung parang hilaw niyang sister-in-law. Na-meet ko yun sa mga events and mga gathering and everything. Natupok yung kanyang bahay. Last year naging greedy siya. Kinuha niya, sabi sa akin nung client, you know what, Claire, sabi niya,
grabe itong si ganito yung pangalan. Sabi niya, hindi man lang niya binigay yung car kasi may sentimental sa amin ni ano yon, yung jowa niya, da. Sa kaya mo na may car ka naman. Sabi ko, sabi niya, hindi, yung sentimiento. Sabi ko, may karma naman. So, natupok yung bahay niya. As in, tupok. Nasa ano siya, dito sa may Sunset, yung paakyat, what's that? Dito sa may San Vicente, paakyat doon, yung mga taga-LA, alam niyo yan, paakyat doon. Doon yung bahay niya. So anyway, hanggang ngayon po, sa kapapasok lang, hindi pa rin nako-contain yung apoy. Ikta-iktarya at dumadami na ang talagang buti na lang, I mean, hindi papunta dito sa side namin, papunta doon sa north. Hollywood Hills, ang gaganda ng bahay dyan. Inakyat ko yung mga bisita ko dyan eh. Inakyat ko dyan ng bonggang-bongga. Natutupok talaga kasi nasa bundok sila eh. Nasa bundok sila. Yung pag medyo patag, hindi masyadong naapektuhan. Although yung Altadena, marami din kasi mga kahoy-kahoy doon eh. But again, what is the message of these things going on? Ako, naka-alarma ka dahil, naka-ready na kami. We're ready. Nakapack kami and everything, passport, birth certificate, gamot ng mother ko, gatas and everything, pagkain. We're all set. Anytime, inaantay lang namin na I hope hindi na magtuloy-tuloy yung message ng city. Kasi dito naman ina-alert lahat kung mag-evacuate pa kayo or what, da. So, ayun na nga. So, ano yung mensahe ng buhay? Kawawa talaga, Duchess. One, two, three, siguro mga 5 people that I know sa area na mga kliyente ko to na naging kaibigan ko. Mga rich and talaga, mga rich talaga to. Pero anuhin mo yung, 'di ba, whether you're poor or rich, kapag nasunugan ka, kawawa talaga. Buti na lang itong mga ito, syempre may mga pera, nasa hotel sila and everything, 'di ba? Yung iba may mga bahay sa iba. Ako naman, meron naman akong masasabi ko na pwedeng puntahan, okay? Na hidden place that I can, enjoy kahit na may mga ganitong pangyayari. Pero ano po yung mga kadahilanan? Here. So yung mayor namin dito sa LA, si Karen Bass, during the wildfire, nasa Ghana. May mission siya doon, I don't know. So, ang sentimiento ng mga Angelinos, which is, yun ang tawag sa amin, yung mga taga Los Angeles, ng mga Angelinos, ay bakit hindi siya umuwi kaagad na may ganitong devastation sa California. So talagang under scrutiny siya ngayon, talaga ang mga tao nagbabacklash na ito, bakit kamo? Kasi for 2024-2025 budget ng Fire Department, Los Angeles Fire Department ay kinat niya. Okay? Kinat niya ng $17 million. Ifinund sa homeless, yung 17 million, according to the document na pinresent sa media, yung 17 million US dollars na supposedly para sa fire department ay inilipat sa homeless. Wala namang problema, kaya makakarelate ang Pilipinas dito eh. Actually, hindi walang problema. Bakit ba dumadami ang mga homelessness dito sa California? Sabi ko na umaakyat na dito sa Santa Monica, yung iba nasa Palisades na nga, yung iba sa Malibu, may mga nakikita na ako. Malibu also is affected. Kasi magkadikit lang naman yon. Malibu, Santa Monica, Palisades, Beverly Hills, magkakadikit lang to, pero Anyway, going back, so mga palangga, I have this document here. Yan. Sa usok kanina kasi lumabas ako, although naka N95 ako ng bonggang-bongga. Alright, so this is dated September 17, 2024 na nakasaad dito. Ito, December 4, 2024 pala, Board of the Fire Commissioners. So, nakasulat dito, the Los Angeles City Fire Department is facing unprecedented operational challenges due to the elimination of critical civilian positions and a 7 million reduction in overtime variable staffing hours. These budgetary reductions have already affected the department's ability to maintain core operations such as technology. Basta total of 17 million budget. Di natin isa-isahin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, pinondo
sa homeless. Bakit po dumadami ang homeless dito sa California? Kasi ang California is sanctuaryo ng mga TNT katulad ni Erwin Tulfo, okay? 'Di ba? Pasok na pasok. So yung TNT well, iba-iba. Well, I'm just joking. Pero you know what I mean. So dahil tinanggalan ng $17 million na pondo ang aming LAFD, all right? So eto yung impact dahil hindi naman na-anticipate na magkaroon ng fire ng ganito kadami. So mga palangga, okay, liwanagin ko muna. Kaya dumadaming homelessness kasi yung mga taga-ibang state pumupunta dito sa amin. At dyan pinupondohan niya ng Los Angeles County. Nakakuha sila ng free na ganito, na ganyan, financial aid, at kung ano pa. Alright? So yun yung sinisigaw ng mga biktima, lalo na yung mga victims ng fire at ng komunidad. Bakit binawasan ng budget ng $17 million? Ito ngayon yung instead na siguro, let's say for example, 10 hectares lang ang 10 acres lang supposedly ang masunog, naging 20 acres, naging times 3 dahil failed yung local government. Kasi mga palangga, ano ang naging lesson o anong nalaman ng mga Angelinos o mga taga dito sa LA? Yung aming mga fire hydrant, okay? Yung iba doon, o 20% of it, ay walang tubig, kumbaga hindi nagpa-function. Because of lack of budget or whatever, ano pang reason, hindi ba na-check dahil kulang sa tao and everything. Imagine mo, so 20% nun ay hindi gumagana. So meaning, dun sa mga area na yon, yung mga fire hydrant na yon, paano mo ngayon isi-save ang mga bahay, museum, banks, ang dami na sunog, eh. 'Di ba? Kung hindi ito gumagana. Ito ngayon yung galit dito sa LA. Okay? Ako sa case ko, mga palangga, siguro sabi ko nga, dahil iba yung background ko, iba yung experience ko eh. Pumunta ako ng Amerika nang wala akong pera. Pumunta ako ng Amerika na sarili ko lang yung dala-dala ko, so hindi ako takot mawalan. Kasi even material things, wala yan. Wala naman ako gintong nakaw sa bahay. Wala naman akong mga ninakaw na para malungkot ako. No? Wala akong ganun. So kahit damit ko lang, I can start again. I can go Europe or, I can go anywhere. Baka sakali, start ulit ng buhay or something. Hindi ako natatakot na mawalan ng material possessions. Kasi hindi naman ako materialistic na katulad ng mga putang inang mga bangag dyan na dapat matapos na yan. Sila Lisa Tanas, sila Tambalusos na ayaw nilang tantanan ang inyong pera. Okay? Kaya thank you sa mga nag-message sa akin. We're okay. Diba? We're okay. I have 3 places na pwede kong puntahan just in case. Okay? I have 3 places. Family ito. Pamilya. So, wala akong problema at I hope hindi nga magtuloy-tuloy kasi hanggang ngayon umaapoy pa rin. At ang usok, pag lumabas ka, sobra talaga. Ngayon, mga palangga, so, bakit ko kinukwento to sa inyo about the budget cut? Ganito rin po yung nangyari sa atin sa baha na pinaasa kayo, buha ka ng inang bangag na may 5,500 flood control. Wala pala. Kaya namatay ang 200 plus ng taga Bicol. We have casualties also, 5 casualties reported. At I think 30 plus injuries, hindi naman mild injuries, pero 5 fatalities. So pareho lang po ito na ginagawa na sa Pilipinas. More on sa Pilipinas yung baha na yung budget wala na, hindi napunta doon sa sa baha na yon. Wala yung pinagkaiba. Buhay, properties ang pinag-uusapan. It just so happen dito, talagang prone kami sa wildfire. Sa atin naman, prone tayo sa baha. Kaya nga dapat yan, isinasabuhay ng ating mga local, ng mga nasa gobyerno na protektahan yung buhay. Protektahan. O, tingnan nyo kayo dyan sa Pilipinas. 200 ang patay sa baha. Parang wala lang, di ba? You're still okay.
papalakpak pa kayo kay Bangag, okay, magaling si Bangag, okay lang may adik na presidente. Kami dito, lima ang nagurgur, all billions of dollars ang nawala sa mga properties ng mga biktima. Pero tignan mo, the world is talking about us. Pero sa atin sa Pilipinas, dahil ayaw ipaalam yan ng mainstream media, di ba? Ayaw niya ipaalam, ayaw nila i-report ang kapalpakan ng putang inang gobyerno ni Marcos, kaya hindi tayo masyado na pag-usapan. And I'm glad itong si Zuckerberg ay mukhang natakot kay Lolo Trump at tatanggalin na yung mga fact-checkers, at hindi na mapigilan yung ating pagsasalita. Dahil sila ang dahilan. The reason why natanggal yung aking Facebook page na dalawang Facebook page na more than 1 million, if you combine followers, 1 million followers, sila ang may dahilan yan. Kasi they don't want you to talk. Katulad ngayon, na ang mga vloggers ay tina-target, papatawag sa Congress, the same thing to. Gusto nilang pagtakpan yung corruption. Ito rin yung nangyayari. I may say na because nalaman namin na 20% na fire hydrant ay hindi gumagana at tinanggalan ng budget. Ako, I'm not really into yung local politics. Nagbabasa-basa din ako. Siyempre, dito ko nakatira, no? Dapat malaman mo. But I talk about Philippine politics. Pero napag-alaman namin kanina, dahil nga yung mga comment, messaging dito, no, because of that mayor, ganyan. So now, 20% ng fire hydrant ay hindi gumana, kaya may mga maraming nasunog. At hindi namin alam, anytime papunta na sa amin yung apoy. Kaya, hindi rin kami nakakatulog ng mahimbing kasi naka-alert. Although dito naman, maganda naman yung communication. Mag-alert sa phone mo, at kung ano pang mga messaging na gagawin nila and everything. So yun mga palangga. Okay. Sila lang yun, madam. Siya sabi ni Edeta. Yes, o nga palangga. So eto yun. Only one life to live. You only live once. This multi-million houses, para silang mga basang sisiw. Kaya wag ka magyabang, Lisa Tanas. Ikaw tambaluslos na akala ninyo nakatira kayo sa mansyon na ninakaw ninyo ngayon, ninakaw nyo sa taong bayan, pag gumapang ang karma, matatapos kayong lahat. Matatapos kayong mga buwakan ng inang ninyo habang naghihirap ang mga Pilipino. Okay? Mga kababayan, kaya nga sa January 13, sa mga pagtitipon dyan sa Carino Grandstand, right? The finals Carino Grandstand, I posted it. Yung sa INC at iba pang mga group, you have to be part of it. This is gonna be peaceful rally. Kung hindi kayo magsasalita sa ginagawa ni Marcos Jr., yung patungkol sa bigas, pababain ang bigas, haluin yung mga broken rice, din yung brown rice, na mga aso lang ang makakakain, imimix nila ng ganyan, pababain nila ng presyo para magmukhang may ginagawa yung gobyerno. Kung ngayon 60 pesos ang bigas per kilo, gawin nilang 39, 40 para lang masabing may achievement ang bangag na gobyerno. Ginagago na kayo. Ginagago na kayo. Kailangan nyo maging part ng na ito, movement na ito. Whether INC, kung ano pa man. Now, another thing na, even busy ako sa Kamontor, na scan ko sa balita, na ang PNP, ini-exempt na nila sa pulburon test, sa psychological test, ang mga active na police. Okay? In-exempted na, hindi na sila dadaan doon. Tama ba ako? So mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Ayaw ni Marbil at ni Bangag Jr. na malaman na maraming addictus na mga pulis. Kasi recently, meron yatang nag-positive. 10, was it? Tingnan natin to. May nag-positive mga kababayan. 10 sundalo ba yon? Okay, here we go. Alright. So, 10 soldiers. Oh my God. Grabe ang nangyayari. Tamoy, may nanalo na naman na loto. Oh. Temo, jackpot 1 winner. Oh my God. Anyway, so may nag-positive na sundalo ba yun or police? Ngayon, mga kababayan, ang krimen sa Pilipinas ay grabe. Kaliwat kanan.
Okay, 28? 28 persons. So, thank you. Bangag-bangag naman ang lola ninyo. 28, sabi ni Gorgor TV. O yan, thank you for that information. Okay, 28 soldiers. Yeah, dapat isa lang ang maging modelo about drug test na yan, sabi ni Palangga. O, see, 28 na. Thank you. So, 28 na kapulisan na sundalo ang naging positive. Nakita niyo yung krimen? 84 years old na lola, bedridden, ginahasa, ginurgor. Two-time medalist sa Mindoro, natutulog, sinaksak. Okay? Ano pang krimen ang gusto ninyo? Dahil ito sa pulburon, dahil ito sa ipinagbabawal na gamot na ayaw aksyonan ng inyong presidenteng bangag. And now they're busy about Sara impeachment na pinalabas nila 41% of the Filipino people na agree na ma-impeach si Sara. That's BS. Hindi yan totoo. Kita mo na lang, yung January 13th event, yan ay katunayan na panawagan ng INC at iba pang mga grupo na ayaw nila na ginagawa ng gobyernong pamumulitika dito kay Sara Duterte. Sa halip, dapat ay magkaroon ng totoong unity. But that's not gonna happen kasi ang